Si kuya ang bumabangka sa kwento nun. Tulad ng inaasahan, lasing na siya kaya makwento na. At habang nagkukwento siya, ay panay naman ang hawak sa kanya ni Christy. Di pa nagtagal ay hinahalikan na siya nito. At patuloy lang sa pagkukwento si kuya. Hanggang sa naikwento ni kuya na di pa ako nakakaranas. Mukhang namangha naman si Christy sa sinabi ni kuya at nagka-interes sa akin dahil nabaling sa akin ang kanyang tingin. Pero nagsalita si kuya na bago ko ipatikim sa iyo si pinsan, ay ako muna ang palilikayahin mo. At ginawa naman ito ni Christy. Para akong namaling mata sa nasaksihan ko. Kung noon kay Jane ay may kalayuan ko lang nasaksihan ang ginawa nila ni Kuya Jeff, ngayon ay harapan ko ng nasasaksihan. At abot kamay ko lang. Sinabihan ako ni Kuya na doon ako sa bandang paanan niya pumesto at mas maganda daw ang view doon. Kaya lumipat naman ako ng pwesto at nakita ko nga ngayon kung paano malapit ang ginagawa niya kay Christy. Sa aking pagkakapwesto sa kanyang paanan ay lalo pang nagpakitang gila si Kuya Jeff. Narinig ko naman ang utos ni Kuya na, "Wilbert, ikaw naman ang mahiga sa lamesa." At sa pagkakataong yon, nagsalo nga kaming tatlo sa mga oras na yon. Hanggang sa matapos kami sa mga gawain yon. Nung kami na lang ni Kuya Jeff ang naiwan, ay sa kanya ako tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako noon at saka napailing din. Sa kanya sinabing, "Wala ka na masasabi niyan. Pinatikim na rin kita ng babae. Sino ba ang mas masarap? Si Christy o ang Kuya Jeff mo?" Di ko siya masagot noon. Umiling lang ako muli at saka siya humalakhak ng napakalakas. Nawala na ang nararamdaman kong init noon at pumalit na ulit ang hiya sa ginawa namin at takot na may nakaalam ng pagkatao ko. Lalo pa ngayon na may isang nilalang na nakakita na ginagawa ko pala ito sa pinsan ko. Nang di pa rin ako kumikibo ay tinanong niya ako kung bakit di ko siya sinasagot. Saka lang ako nagkalakas loob na itanong sa kanya kung papaano kung magsumbong si Christy. Sinagot naman niya ako na huwag ko daw alalahanin yun dahil una, di naman alam ni Christy kung saan ako nakatira. Kaya kanino siya magsusumbong. Pangalawa, wala naman daw mapapala si Christy kung magsusumbong siya. Kaya wag ko raw alalahanin yon. Pero di ko talaga matanggap na ginawa ni Kuya na may makakita sa amin. Nag-ipon ako ng lakas ng loob noon at saka ako sinabi kay Kuya Jeff na tigilan na niya ang ginagawa niya sa akin. Dinagdag ko pang wag na niya akong yayayain kung ganun rin lang ang mangyayari sa amin. Pinagdiinan kong di ko na nagugustuhan ang nangyayari. Kaya tapusin na namin yon. At pag nagpilit pa siya, ay ako na mismo ang magsusumbong at aamin sa ginagawa niya sa akin. Nagseryoso ng mukha bigla si Kuya at saka sinabing, "Sige, kung yan ang gusto mo, wala na mangyayari sa atin. Nakatikim ka na kasi ng babae. Kaya siguro ganyan na ang pakiramdam mo. Okay, kalimutan na natin yon." Di na ako sumagot nun. At tinaya na ako ni Kuya na magbihis na at sabay nang lumabas at umuwi sa kani-kanyang bahay. Lumipas ang halos 3 buwan din na hindi ako niyayaya ni Kuya Jeff. Nangyayaring pumupunta siya sa bahay pero hindi na niya ako inaabala o ginagawang parausan. Nagtatambay at nagkukwentuhan na lang kami
kasama ang ilang pinsan namin, pati na tropa niya sa labas ng bahay. Pero hanggang doon lang yon. At umuwi din siya sa kanila pagkatapos ng kwentuhan. Nang sumapit ang bakasyon ay niyaya ako ni kuya kung gusto ko daw sumama ng swimming. Tatanggi sana ako sa pagkakalang kami lang dalawa at baka may mangyari na naman sa amin. Pero nang sinabi niya na barkadahan lang daw kami at blowout daw yun ng syota niyang Japayuki na bagong dating from Japan. Dahil doon ay nawala ang paghihinala ko na baka may kalaswaan na namang maganap sa amin. Maganda ang plano nila, overnight camping sa beach at libre lahat ng gastos. Sagot daw ng syota ni kuya na Japayuki. Ang kwento pa ni Hendrix na isa sa tropa ni Kuya Jeff na sasama rin. Ako naman ay nainganyo ng husto. Pagka nature lover kasi ako. At sarap na sarap ako pag naririnig ko ang tunog ng alon. Pati ang paglalaro sa tubig dagat. Pinagpaalam pa ako ni Kuya Jeff sa mama at lola ko na isasama nila ako sa outing nila sa Tayabas Bay sa may Quezon Province. Dagdag pa niya na baka abutin kami ng 4 na araw. At dahil bakasyon na naman noon, ay pumayag naman sila at ibinilin na bantayan ako ng mabuti ng pinsan ko. Martes na kami umalis noon at sa bahay ng tropa niyang si RJ ang meeting place. Dinaanan ako ni kuya at sabay kami pumunta sa bahay ni RJ. Pagdating doon ay wala pa yung ibang kasama. Sumunod na dumating ay si Hendrix. At di gaano nagtagal ay may dumating na sasakyan na siya namin gagamitin para papuntang Quezon. May bumaba ditong 2 lalaki. Yung nagmamaneho ay medyo may edad na. Samantalang yung isa ay halos kasing edad lang ni kuya o mas bata lang na 1 o 2 taon sa kanya. Nagkamustahan sila saglit at lumakad na kami. Sa biyahe ay panayang kwentuhan nila kuya at ng tropa niya. At pili lang kung sumagot yung nagmamaneho. Nang makarating kami ng Tayabas Bay ay tanghali na. Kami lang ang guest ng beach resort na pinasok namin. Dumiretso kami sa inuupahan naming cottage kung saan ang loob nito ay 1 kwarto at sala na kabuuan. Samantalang ang labas o ang mismong harapan ay may lamesang nagsisilbing kainan. Wala itong sariling banyo. Agad akong nagpunta sa tabing dagat. Nang maibaba ko ang gamit ko, samantalang sila ay naghahanda na ng tanghalian. Maya-maya lang ay tinawag na nila ako para kumain. At nang makakain na ay nagpahinga lang ng saglit at nang hindi na matindi ang sikat ng araw ay nagpunta na kami lahat sa dagat. Habang kami ay nililigo sa dagat ay saka ako nalaman sa pagkikinig sa usapan nila na yun palang nagmamaneho ng sasakyan na ang pangalan ay David ay siyang balikbayan galing Japan at nagtatrabaho sa isang club doon. Samantalang yung kasama niya na Alan ng pangalan ay vocalist naman sa parehong club na pinapasukan niya. Naglaro sa isipan ko kung bakit sinabi nila na show tayo ni Kuya Jeff. Tinitigan ko sina Hendrix at RJ na parang nagtatanong ang tingin ko. Pero ngisi lang ang sinagot nila sa akin. 1 oras lang halos sila naglangoy at umahon din agad. Nagpaiwan ako at mag-isa na lang naglangoy at nanatili sa isip ko ang katanungang yun. Hanggang sa lumubog ang araw at tawagin na ako ni Kuya para maghapunan. Nang makarating ako sa cottage ay nagiinuman na pala sila sa may harapan nito. Nagbanlaw ako sa common shower room na di kalayuan sa cottage at nagbihis saka sumalo sa harapan nila. Nakapagbanlaw na rin pala sila at puro na lang sila nakashort noon at walang damit na pangitaas. Natatandaan ko na barbecue lang ang nakain ko noon dahil wala silang inihandang kanin. Mabigat daw kasi sa tiyan lalo pa at umiinom sila ng beer. Inabutan nila ako ng 1 bote ng beer at tinanggap ko naman ito.
Kahit papaano ay marunong na ako uminom ng beer noon. Dahil sa ginawang pamamaraan ni Kuya Jeff ng pagpapainom sa akin. Siyempre pa ay napunta sa, alam nyo na ang topic ng usapan ng magtutropa. At nagulat ako na alam pala nila Hendrix at RJ yung naikwento sa akin ni Kuya na unang karanasan niya sa bakla. At lalo ako nagulat na si David pala yung isa doon sa dalawang bakla na naka first time sa kanya sa sinehan. Si David nakasama mismo namin. Ang balikbayang galing Japan at sumagot sa lahat ng gastos ng outing namin yon. Naikwento pa ni David na si Kuya lang daw ang kaisa isang natikman niya at siya rin ang pinakabata na dumaan sa kanya. Kwento pa niya na kahit 5 taon na lawang nakakalipas ay hindi pa rin matanggal sa isip niya ang hitsura ng katawan ni Kuya nung una niya itong matikman. Kinuwento din ito kung papaano manginig ang katawan ni Kuya nung mga panahon na yon. Pero ngayon daw ay palaban na at ikaw na ang manginginig sa mga kaya niyang gawin. At saka niya sinabi na yung kasama niya na Alan ay katulad din niya ang hilig at wala pang karanasan. At gusto niyang si Kuya Jeff ang makabinyag dito. Nagmamayabang naman na sumagot si Kuya Jeff na diyan niyo ako maasahan. Ako ang babasag sa kainosentihan niyang si Alan. At nagtawa na naman ang kanyang tropa.